home improvement loan ang pag-install ng solar panel po sa bahay. So, pwede din pong maka-access ng tulong sa pag-ibig para po dyan sa purpose na yan. Hindi Parang pwedeng mangutang po. para magkabit ng solar. Napakamahal kasi. Okay. Ito ma'am na-anticipate na natin ito kasi maraming nagsasabi Pwede ko naman? parang gasolina. Siradan? Mag-iipon ako ng pera pambili ng electric vehicle. Yung electric vehicle ba ma'am, malaki na ba ang ewan ko kasi kung magtitipid ka sa gasolina, naka-electric vehicle ka, pagka-charge ka, nakasakbo naman yun sa kuryente. Magugulat ka naman, Diyos ko, mas mahal pa yata itong na-disgrasya na yata ako rito dahil baka mas mahal pa yung kuryente mo. Ito doon sa sana yung gasolina na lang ang sasakyan mo. Di ba natin anticipation ma'am kasi medyo kapos tayo sa kuryente ngayon. Pero pag pumapasok na rin yung mga electric vehicle, baka lalo tayo magkandak pumahog. At bumaba, ang taas ng demand, bumaba ang supply, lalo bumaba ang kuryente ma'am. Tama po. Kaya po ang isa nga pong kailangan natin intindihin sa power system or energy system is that it's a system. So, marami pong bahagi na pag ginalaw mo yung isang bahagi, makaka-apekto dun sa iba. Katulad po yan, demand side po yung pinag-uusapan natin ngayon dun sa electricity. Tama po yung punto nyo. Kung quick shift or immediate shift po ang lahat sa electric vehicle, kaya po bang sustentuhan ng kuryente ng power supply natin lahat? So, ang estimate po talaga ay hindi po sa current supply levels po natin. Kaya po kailangan po talaga ay magkaayon yung galaw ng pag-increase ng electrification of mobility. Yan po yung tinatawag natin dyan, electrification of mobility and other systems. Doon sa pag-increase po natin ng supply. Meron naman pong mga target po ang Department of Energy and maganda po yung at least po yung projections po nila. Kasi po ang papasok, kasi po medyo counterintuitive kung mag-increase na tayo ng supply, pero di ba kung non-renewable naman, buwan pa rin tayo, di mahal pa rin yun. So, ang hinahabol po natin ay mag-increase po tayo ng supply, pero hindi magmamahal. Paano pong mangyayari yun? Yung pong walang fuel na sana, katulad ng mga renewable. So, kaya po yung nabanggit ko kanina na target na renewable, 35% by 2030, 50% by 2040. Yun po yung inaabang para mag-sustento ito dito sa electrification efforts natin sa transport system natin. Hindi naman po agad-agaran kasi ito. At hindi po natin kayang panindigan pag naging agad-agaran ang shift ng electrification. Aagawan natin ang kuryente, yung mga households, yung mga industries. Pag, di ba, agad-agaran tayo ng shift dito sa electric. Sabagay, mahal ang electric vehicle. Minsan talagang can't afford din. Mahirap din pag-ipunan. Also, makakatipid ka, but in the long run, medyo ma-influensya mo yun, yung raw supply and demand. Pero ito lang na-underscore yung problema natin sa kuryente. Na-highlight ang taas ng presyo ng pagkain. Diba? Hindi ka na magkaganga sa presyo ng bigas. Pero sa totoo lang, pagka tumaas ang presyo ng pagkain na Director Shem, makakapagkain ng tao eh. Makakapagtipid pa eh, no? Diba? Magtitipid mo, bibili ka ng kakawag ng protina, bibili ka ng regalo kaunti. Price na lang. Pwede ka magtipid sa pagkain. Ang problema mo, hindi ka pwede magtipid sa kuryente. Pagka sa kuryente, nagmahal ang kuryente, talagang forced to ka magbayad. Kasi pagka hindi ka nagbayad, puputulak ka. Yun talagang, naku ma'am, ang bigat ng, pasabi nito actually, si Chairperson Di Malanta, dahil dito sa problema ito, kinakailangan, yun ang muna ang government connectivity. Kaya ang problema ko natin sa kuryente. Tama po. Collective action po talaga to. Kanina po, nabanggit ko nga meron po individually, meron tayong magagawa. Pero collectively, mas marami po tayong magagawa. Katulad po ng tayo po lahat as consumers again, dapat po mas bantayan natin yung mga nangangontrata para sa atin. Kasi po tayo, ang tawag po sa atin, especially household,
captive customers. Ibig sabihin po, pag nangontrata yung mga utilities kung saan tayo nakabilang, kung saan tayo may bahay or nakatira, pag nangontrata po sila, hindi naman po yung pinapa-aprobahan muna sa atin. Diba po? Nagpipirmahan na sila, pina-aprobahan po yun ng Energy Regulatory Commission. Pero sa pahay-pahay na sinusupplyan nila, hindi naman po nila dinadaan isa-isa yun. So kailangan po, may sistema po tayo dyan na dapat nagbabantay din, nagmamassage yung mga captive customers. Sa policy po ng BRC na at ng DOE na competitive selection process, sa pangangontrata po ng utilities, dapat po inaapituhan yung mga organizations, consumer organizations. Kami nga po sa guidelines namin sa ERC, ginawa namin mandatory or required na apituhan ang mga homeowners association, barangay, simbahan, parishes, pag po nangangontrata ang isang distribution utility. Para po, kung gustong magmasag ng mga homeowners association, parishes, and